Hello po mga ka-workers, mag-sealing na naman po tayo. Ang gamit namin sa sealing, hindi na kami gumamit ng wall angle at hindi rin kami gumamit ng tinatawag dito na carrying channel. So ang ginagamit lang namin, puro lang metal paring or double paring. Ito po yung metal paring or double paring. At ito yung i-attach namin sa wall, yung dikit natin sa wall. Gagamitin natin na blind rivets. Ito pong blind rivets ang ating gagamitin. Ang sukat nito is 2 cm. Yes, 2 cm. 1/8 by 2 cm yung ginamit namin. Kasi haba yung aming ginagamit kasi para pag drill bit natin dun sa wall, medyo taas yung kanyang mapapasok at pag expand nito ng itong rivets, sigurado po na madikit siya talaga. At tapos para sigurado tayo na hindi ito bibigay. Yan po mga ka-workers, ito yung gamitin namin. Ito po. At paglagay natin sa wall, hindi tayo gumamit na wall. Okay po mga ka-workers. Ang thickness pala namin gigamit mga ka-workers sa ating double paring or metal paring, ginamit namin yung medyo baga. Ang kanyang thickness is 0.5 po mga ka-workers. So medyo matigas pero pwede na rin. Hindi na kami gumamit ng carrying channel at saka yung wall angle. Puro lang metal paring yung ginamit namin. Hindi rin kami gumamit ng W-clip. Talagang metal paring lang talaga yung ginamit namin mga ka-workers. Ipapakita namin sa inyo pagkatapos namin paglagay nitong mga metal paring. Ipakita namin sa inyo na pwede natin apakan yung itaas ng ating ceiling. Hindi ito bibigay, hindi ito down po mga ka-workers kasi matibay yung ating ginawa. So yan, metal paring yung ginawa namin. Yan. So mamaya makita nyo ito mamaya mga ka-workers. Yan, tapatungan natin yan mamaya pag matapos na natin pag ceiling joints natin. Ito pala, wells ba? Para label po ito mga ka-workers, pinifreeze namin yung gilid ng ating metal paring para label yan ang paring natin. Yung sa corner, ayun, yan sa corner, yung kinakat natin kanina mga ka-workers. Ayan. Dito yan sa corner. At pinifreeze din natin yung ating gilid ng ating metal paring para label siya. Ayan po mga ka-workers, nilagyan na natin ng paring. At syempre kinuna namin ng sukat yung pinaka-center. Diyan ang aming center ng aming paring. Tapos sinukat namin ng kumbaga yung plywood natin is 4 feet. So kung inches, 48 inches yan. Tapos ang ginamit namin is centimeter para hindi tayo kulangin ng sukat. So 61 to 61 ang ginawa namin. Yan ang gap niya, 61 to 61.
Ayan mga ka-workers. At ito yung nilagyan namin ng sa gitna, nilagyan namin ng metal stud para maghanger kami, straight na yung paring namin. So, ayan mga ka-workers. So, nag-cut kami ng hanger sa ating paring. Ayan. Para i-hanger natin ang ating paring para mayroong lakas yung ating ceiling. Ayan. I-hanger namin dyan at i-attach namin dyan sa kanyang C-par lens at saka dito sa paring. Ayan. Ito mga ka-workers. Mamaya, ilagay namin yung hanger namin. Ayan mga ka-workers, ilagyan na namin ng hanger yung ating metal paring. So pagkatapos namin maghanger dyan, tanggalin namin yung metal stud na nilagay namin dito sa baba. Ayan. Kasi nilagyan namin yan para straight yung ating paring po mga ka-workers. Ayan. So hindi po kami gumamit ng yung W clip at saka yung carry at saka yung ito yung wall, yung angle wall angle. Hindi po tayo gumamit dyan kasi iba-iba pong mga diskarte yung mga workers kung sa inyo ganyan, sa amin ito lang po ang ginagamit namin. Hindi kami gumamit ng W clip at saka hindi rin kami gumamit ng wall angle. Yan po mga ka-workers. At yung carrying channel po, hindi kami gumamit yan. So, metal paring lang yun ang ginamit namin. Ayan po mga ka-workers. So, maglagay na naman tayo ng paring sa center po mga ka-workers. Ayan. Ini-eskwala namin yung metal paring natin para paglagay natin ng hardiflex at nakasigurado tayo nga nasa gitna ng paring yung kanyang joint po mga ka-workers. Ayan, ini-eskwala natin yung layouting natin para sa ating hardiflex. So ito mga ka-workers, ayan, ito na ang nylon. So kinuna natin yung eskwala. Tapos guguhitan natin doon sa kabila. Okay dong. Baba mo konti dong. Baba yung konti yung nylon. Yan, idikit sa walling yung nylon. Ayan. So dito. Balik ng konti. Balik pa. Konti na lang. Yan. Aguhitan mo diyan. Ayan po mga ka-workers. Yan ang kanyang joint ng ating hardiflex. Ito yung lalagyan natin ng paring para sigurado tayo nga ang joint ng kanyang hardiflex nasa gitna talaga ng paring po mga ka-workers. Ayan po mga ka-workers, nilagyan na namin ng paring. At baka nakita nyo naman po mga ka-workers, yan. Nakabaliktad yung paring namin. Yan. Nire-rebits namin yan doon sa dulo. At saka dito rin. Ito yung center kanina yung kinukuhaan natin ng eskwala. Yan. Kasi nakabaliktad yan mga ka-workers. Kasi ginano namin yan kasi guguhitan namin yan kabilaan yung paring. Kasi kakatingin natin yun. Itong kinabit natin. Katingin natin para madikit siya sa isang paring. Yan po mga ka-workers. So ito na mga ka-workers, kaya natin to binaliktad. Ito, binaliktad natin. Kasi guguhitan natin dyan, tapos dito, kabilaan to mga ka-workers para pag-cutting natin, pagtanggal natin at pagbalik natin, tama lang ang sukat, walang sabit. Yan. Yan ginuguhitan po mga ka-workers. Yan. Kabilaan yan po mga ka-workers. So, tanggalin na natin mga ka-workers. Okay. Ayan, ito na yung guhit. So, kakatingin natin yan. Diyan po mga ka-workers. Tapos, kabit natin ulit. So, ayan mga ka-workers. Kinata natin yung ginuhitan natin kanina
double paring natin. Tanggalin natin ito. Ito yung pinating natin. Tanggalin natin ito mga ka-workers. So, ito na yun mga ka-workers. Yan. Yung ginuhit natin kayo na, yan. Ayan yung guhit natin. So, i-bumali na natin ito. So, yung mga ka-workers, walang W clip yung ginamit namin. Puro lang rivets at saka yung double paring. Gumamit lang tayo ng W clip kung lagyan natin ng tearing channel. Puro lang double paring yung ginamit natin. So not necessary na po yung ganyan. So ito na yun mga ka-workers. Ayan. Na-rivets na natin. Nilagay namin ng rivets na 4 para matibay po. Ayan. Ganyan po ang pagkabit namin. Yes, natapos na rin mga ka-workers. Okay. So, ito na po mga ka-workers. Yan. So, sinasabi ko nyo kanina na pwede itong apakan ng ating framing na metal paring. Yan po mga ka-workers. So, ito. Wayarin muna natin yung ating frame natin. Frame natin na ceiling. Ito po. Ito yung sinasabi ko kanina na matibay po to yung ganitong pagkagawa po mga ka-workers. Ayan. So ito pwede tayo aakyat. Ayan, so ikakabit mo muna natin yung mga wirings para hindi tayo hirapan pag akyat kung mayroon ng hardflex. Ayan po mga workers. So ito wiring muna tayo mga workers. Ayan. So, ayan po mga ka-workers, mag-splice muna natin. Splice muna natin yung mga wirings para ready na. Ayan. So, dito ko itatap yung mga para ilaw natin mga ka-workers. Ayan. Ayan. So, natap natin yung mga connection natin tapos i-connect natin ito sa isa. So ayan, kinabitan na natin ng hardflex mga ka-workers. I-revits na natin yung ating hardflex. Yan, nakita nyo yan mga ka-workers. Yan yung ating hardflex, yung rejoin natin. Nakasentro yan sa ating metal paring or angle paring, yung double paring natin. Yan. Yan. Nasa gitna yung kanyang join ng hardflex natin sa ating double paring or metal paring yung metal paring po. Ayan. So, ayan. Na-eskwala natin. Na-perfect natin yung eskwala ng ating pag-layout natin ng ating cylinders.
So ayan mga ka-workers, natapos na rin namin nag-sealing. Ayan, tapos na wiring na. Ayan, meron ng mga lights, meron na circular lamp. At saka yung mga pin light, andyan na. So kinabit na namin. So yan mga ka-workers. Ayan, ito yung mga join natin sa ating hardiplex. Mayroong mga gap. Bakit hindi namin dinikit? Bakit nilagyan namin ng gap? Kasi nalagyan namin yan ng masilya po. Nalagyan namin ng gamit namin ay epoxy na nansag yan. Tapos lagyan namin ng mistip yan. Para hindi mabiyak yung ating mga joint. So ayan po. Kapag dinikit natin yung hardiplex, may tendency po na mabiyak ito kapag mainitan po. Ayan po mga workers, yan. So ayan na, natapos na rin namin. So thanks God. So salamat mga workers sa inyong panonood. Sana may natutunan kayo sa aming pamamahagi ngayon. So thank you for watching. And don't like to share, like, and subscribe sa my channel po mga workers.